Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. May espesyal na grupo po ang PNP na nakatuon ang atensyon sa seguridad ng mga motorista sa kalsada. Ito po ang Philippine National Police Highway Patrol Group. Ngayon pong dumarami ang naitatalang aksidente, insidente ng kriminalidad sa lansangan. Meron silang balak ba na paigtingin ang mga ginagawa nilang hakbang para ito ay maiwasan. Alamin natin ang kanilang plano mula po sa tagapagsalita ng ahensya. Please welcome to the program, Police Superintendent Elizabeth Velasquez. Ma'am, good morning po. Hi, sorry. Hi, good morning. Welcome po. Welcome po. Have a seat, please. Let's get it straight, ma'am. Talaga bang mga babae na ngayon ang ginagawang spokesperson? Yes, oo. Actually, dun sa QCPD, babae din, no? Oo Yung nga. CIDG, babae din. Exactly. Parang yun ang trend ngayon. Yun ang ano ngayon, ang dating ay mas magiging approachable malambot. kayo. Oo. Pero ang Highway Patrol Group po, kumusta ho ang mga personnels na nakatalaga sa inyo? Actually, we have 1,400. 1,400 para sa buong Pilipinas? All over the Philippines. Kasi we have 17 regional highway patrol units all over the Philippines. But do you think that is sufficient para sa laki ho ng Pilipinas at kalsada natin na meron? Para sa amin, it's not sufficient, no? Exactly. Actually, we are requesting for an additional personnel. Kasi lalo na sa probinsya, kulang na kulang talaga. Sa tingin niyo ho, mga ilan ang kailangan po natin sa kabuuan na dapat na requirement ninyo given the task na meron po ang Highway Patrol Group? At least 2,000. At least 2,000 yung aming supposed to be personnel. Sana. Pero wala pang budget, wala pang Wala pa eh. Wala pang recruitment as of now. So ngayon wala pang recruitment pa rin. So Wala pa. Because- Maybe, I think next year? because walang budget. Yeah. But dito ho sa Metro Manila, gaano ho karami ang miyembro ng ating Highway Patrol Group? Well, dito sa Metro Manila, we have sa national headquarters, we have at least 300. And then doon sa aming NCR, we have at least 200 personnel. So around 500 yung nandito sa Calacang, No, Maynila? at least siguro mga something like 300 300 personnel. lang. Ano itong 300 ho na ito ba yung mga dinideploy natin sa mga kalsada sa Metro Manila? O Yeah, oo. kasama na dyan sa 300 yung may iba pang trabaho na hindi dumalabas? No, bali 85% of the 300 naka-deploy and then the 15 doon sa office. Kumusta ho ang visibility natin? Kasi recently, nakikita natin yung mga nangyayaring mga krimen, like nung nangyari ho dito sa EDSA. Wala ba nakaspot doon ng mga Highway Patrol Group? That time wala eh. Medyo sabi nga namin nagkataon talaga na wala doon kasi ikot lang yung aming mga mobile patrols. Ilan ho ba mobiles natin ng Highway Patrol Group? As of now we have 22. 22 na dito para sa pang Metro Manila pang Metro lang. Manila. Pero for certain hindi rin nagiging sufficient talaga Yeah, yun. of course, hindi siya sufficient kasi we have so many cities. Oo. How do you get some augmentation from the local government? Yeah, meron kaming tinatawag na yung parang task force din, no, na we are coordinating with local. So, parati kaming may meeting, no, yung special task force namin na pag meron kaming mga operations, sinasama rin namin sila sa operations namin. Basically, ano ho ba ang mga mandato na nakaatang sa Highway Patrol Group? Well, basically, nandun kami sa anti-carnapping in relation to 6539, no? Meron din kaming anti-fencing, yung sectorial power, no, sa mga tindahan ng mga, like in Banawe, sa ibang lista. Meron din kaming, we also issue clearance certificate. Halimbawa, Pagka magbebentahan. Yeah, pag may magbebentahan. Like Sir Daniel, some of your relatives have second-hand vehicle. Bebentahan. Before they could transfer it to their name, they should proceed to the Highway Patrol for the clearance. That the vehicle is not included in the list of wanted vehicles. Yung mga nakarnap. Yeah. Kumusta naman ho ngayon? Kasi lumalabas, magkakaiba ho ng datos ang may nagsasabi na
tumaas ang incidents of carnapping. May sabi naman ninyo on the contrary, hindi naman tumaas. Yeah, oo. Ano ba, tumaas ba ho o hindi tumaas? No, hindi tumaas. Kasi they are referring to although it's a challenge for us na medyo tumaas talaga yung motorcycle theft. But they belong to that theft. We call it motorcycle theft, not carnapping. But Bakit to? Paano ba dinidefine ng carnapping? The definition is not Kailangan carnapping. kotse. Oo, parang four-wheeled talaga yung ano. Kailangan four-wheeled vehicle. So pagka dalawang gulong lang, Parang theft lang. theft yung aming category doon. Dahil motorsiklo lang, gano'n. Kung BMW naman yung motorsiklo, mas mahal yun pa nga, yun sa oo. ano eh. Correct, Mas oo. mahal pa sa kotse yun eh. Yeah, actually, nung una, talaga yung motorcycle kasama sa carnapping. Kaya lang kasi minsan, Sir Daniel, hindi naman talaga siya carnapping eh. Like, kung minsan, nare-report lang. You know naman, may centralized na tayo ngayon, no? That we have to report all of this. Kung minsan nire-report na wala ngayon, pero mamaya marirecover din. So kung halimbawa masama lahat yun sa record. Kung halimbawa ho ba nawala ngayon, kinarnap ngayon, tapos na-recover lang kinabukasan, can't it be considered carnapping pa rin incident? Hindi na. Kaya ngayon, So pagka nare-recover, hindi na sinasama sa carnapping? yeah, oo. Meron kaming mga validated na tinatawag. Validated. We validated. Kasi ganito yun eh. All of this theft, no, nire-report sa aming opisina. Pero hindi siya validated. Kung minsan, kinuha lang pala nung kapatid, tapos nireportan na carnapping. Hindi po, Kasama. halimbawa po, nakarnap talaga. Pero halimbawa, mabilis lang yung naging action, the following day, na-recover. Hindi na ho kasama yun sa... No, kasama pa rin siya. Kasama pa rin. Kasama pa As rin. long as talagang siya ay validated na carnap. Yes, correct. Kahit na nabalik the following day, kasama pa rin sa ibibilang. Yes, oo. Yeah, So, ngayon, sinasabi po ninyo na bumaba. Yeah, bumaba Based yung on your carnapping. statistics, Yeah. nasa ilang percent ho bang... About 10% ang binaba niya as we compare to the last year. So, sa mga binabantayan pong crime ng Highway Patrol Group, kasama na din dito yung mga highway robbery. Yeah. Di ba? We are Kasama na din also yan. on anti-hijacking, anti-highway robbery. Pero ano ho ang nagiging ano nyo ngayon? Paano kayo nagiging effective? You think effective ba kayo dun sa papel ninyo na yan? Yes, definitely, because we have 24/7 police visibility operations. We have all of our mobiles are now dinideploy sa mga lahat ng So lansangan. visible ba ang highway patrol? Yeah, Ba't wala akong nakikita visible. yata? Meron, Sir Daniel. Siguro medyo nagkakasali lang kayo. Okay, kagaya ho nun, yung mga pangyayari ho na yan na yung riding in tandem, kung maganda ang visibility natin, I don't think na maglalakas loob basta sila dyan kung visible kayo talaga sa highway. Yeah, tama, no? Kasi yun nga, yung sinabi natin kanina, medyo kulang yung tao. Siguro nagkakataon kasi yung during those times na nagkakaroon ng cases, parang wala nga yung highway patrol group. And we will admit that, no? And then, alam naman natin na talagang very rampant nga yung riding in tandem, no? Actually, yung riding in tandem, hindi nare-report sa amin yan, eh. Nare-report yan sa NCRPO. Pero yung riding in tandem at yung mga incidents ng crime involving riding in tandem, supposedly ay sakop ho ng pagbabantay ninyo ng highway patrol, Yeah. di ba? Kasama rin natin yun kasi sabi nga meron kaming mandate na other crimes that involve the use of motor vehicles. So, yung pagtaas ng rate ng riding in tandem, meaning malaking kakulangan ng highway patrol group. Yes, we can say that. Medyo, that's why yun ang tinitingnan namin ngayon. That is our challenge ngayon, no? Yung nagkaroon ng riding in tandem. So, we deploy more people, more personnel of the highway patrol group along the highways. And we are confident na within the next months, within the next years, medyo mababawasan na to. Sa highway patrol group din po ba naka-assign din ang ilang mga problema sa trapiko? Yes. Actually, Kasi nung bata ho ako, pag pinag-usapan yung highway patrol, ay may highway patrol dyan. Yun ang isa sa kinatatakutan nung araw nung bata correct. pa kami. Pag nakakita, Sir Daniel, ng mga nakatayo, naka-breeches, no, matataas na tao. Ang tingin nila traffic. You know, that is why we changed our name to Highway Patrol Group. Because now, especially in Metro Manila, we are not
in traffic management because it was the MMDA who took the traffic management. But it within used to be Metro with Manila. you. Yeah, it used to be with you. Used to be with us, but in 2003, if I remember it right, Oo. the former Bayani Fernando parang sumulat siya sa Congress that Inalis na kayo? Yeah, inalis na kami. So hindi na Dahil sa kayo hindi na kayo deputized ng LTO ngayon. meron din kaming deputized but about some 5% lang of our people are So gaano deputized. kalaki pa ho ang pakialam ng Highway Patrol Group ngayon sa traffic? Wala na totally. Totally wala na. But halimbawa, you will, of course, kayo meron kayong mga events, no? Special events. You can always request us. Doon lang pwedeng lang kami papasok yung mga Highway Patrol Group. Tama. Pero yung regular na pagmamando sa traffic, wala na kayong pakialam tama ngayon yun. doon. Oo, tama. So, do you think na ito ho ba ay nagiging factor kung bakit malala ang problema natin sa traffic? Yes, buti na lang nasabi mo yan, Sir Daniel. Kasi yun lang, nananawagan nga kami. Because we have a pending request from the LTO, no? That we would like to parang Be deputized. deputize at least 1/4 of our people, no? So you want to be deputized para makapanghuli? Correct. oo, Makapanghuli oo. ng mga kolorum, Yeah. nung mga lumalabag sa batas ng trapiko, ganun ho ba? Yeah, kasi ngayon wala eh. Yung kumbaga, So all we relax have to lang, relax lang kayo pagdating sa traffic. yeah, all we have to do is just to paparahin lang namin, i-warn lang namin because wala kaming paniket. Wala kayong pantiket. Di pwede nang hindi na ninyo asikasuhin ng traffic. Pwede Actually, nang doon na kayo mag-concentrate ngayon ho sa, like halimbawa, yan nga, yung magkaroon kayo ng magandang visibility para dun sa mga crimes na nangyayari sa highway, pati yung mga riding in tandem na ganyan. Yeah, actually, ang aming mission is to secure the safety of the motorists and all road users. Yun aming mission talaga ngayon. Which ay hindi kayo masyado nagiging effective ngayon. No, medyo effective naman kami as far as dun Kasi sa aming dami-dami mission. yung mga highway crimes ngayon eh. Yeah, oo. Bukod dun sa may mga bangga-banggang bukod dun sa mga ngayon may nauso pa rin. Ako ho, nadadali rin ako nung yung baklas side mirror. Oo, yeah, tama. Biglang tatawid na dalawa, tapos biglang pagtawid na dalawa na ganyan na babaklasin yung side mirror mo, lalapit sa'yo, naitakbo na kagad nila. So ito ho, nagiging rampant na rin. Riding in tandem, yung mga yung nangyari na yan na kidnapping. So paano ho nyo masasabi ngayon that you're being effective? Well, kasi siyempre, we are doing all our best naman to be effective, no? But your best is not good enough. Yeah, we can say that. So, but we are, nagka-craft kami talaga ng mga new techniques, new strategies na para ngayon pa lang talagang masawatan na itong mga crimes na to dito sa... But if you are highways. requesting po for the deputization from LTO, it will just add another burden sa inyo. Hindi ba kaya mas makahamper lang yun para mas magampanan ninyo mabuti yung pagbabantay niyo sa mga crimes? Yes, hindi naman siguro. Kasi pwede naman natin pagsabay-sabayin. I mean, if somebody na, kung halimbawa nasa yung mga motorcycle riders namin, yung mga mobile namin, kung sakaling mapadaan sila traffic, pwede silang, they can alight in their vehicle, in their motor, in the mobile car, and then assist the traffic. So, pwede naman kami siguro. But what is the rationale po? Bakit inalisan kayo ng mga deputization? Baka marami na involved sa inyo sa mga kotongan. Meron, no? Hindi natin pwedeng isabihin na wala. Meron talaga. Pero as of now talaga, pag naman may mga ganyan, talagang we addressed it. And talagang kung talagang napatunayan sila, we don't tolerate it. At marami na kaming natanggal dyan sa may kotong issue na yan. Pero ano po Marami ang nang may reason bakit ayaw kayong i-deputize na ngayon? Kasi laman naman kayo, highway patrol group nga kayo, tas parang wala kayong ngipin when it comes to doon sa mga dapat na ipatupad sa highway. Di ba? Parang ano lang kayo, taga-tanawan lang kayo. No, tatanawin lang namin kung ano yung nangyayari. No? So, hindi ko alam kung ano reason talaga ng LTO why
hanggang ngayon wala pa yung deputization namin. But, So, may request kayo sa LTO? Yeah, meron Pero kami ayaw na request. nila kayo talagang bigyan? Hindi ko alam kung ayaw nila, baka pinapag-aralan pa nila. No, but was talaga. there any communication with regard to this? Kasi as I remember, mga interviews ko po in the past, parang talagang wala silang balak na kayo ay i-deputize na ang Highway Patrol Group. Wala bang official communication saying... There is an official Opo, communication. based on the official communication, what did they tell you? Wala pa naman po silang sinasabi, basta we will just wait until pinag-uusapan pa rin nila kung i-deputize nila kami. And how long have you been waiting po? Especially doon sa may di ba meron tayo ngayong Sir Daniel, yung anti-drunk and drug driving. Yes, yung DUI. Oh. So, ano daw pong sabi nila, how long will you be waiting? Basta ang sabi nila, papag-aralan pa nila and then magte-train sila. Mag-aantay pa kami ng magte-train sila ng tao from us and then yung Iti-train nila yung actually, tao nyo? meron na, nag-train na sila sa amin. Nag-train na pala sila sa amin mga about 2 Paano, months ago. anong training yung Hindi ba trained na kayo? No, ang tinraining nila yung if they will be deputized, ano yung magiging how do they deal with motorists, how do they deal with violators, and Being part of the Highway Patrol Group, you do not know that yet? no, yeah, we know that parang in-enhance lang kung paano yung sistema, paano ba yung Pero pagmumuli dinadeputize nila ang MMDA. Yeah. Are you telling me na the people, the personnel of MMDA are better than the people of the Highway Patrol Yeah, of Group? course not, no? We are equal. Equal naman kami sa kanila. Siguro, iniisip lang nila baka... Kasi kung kayo, yung sinasabi mo, kayo para we nasa can Highway concentrate. Patrol, bukod sa pulis kayo, di ba? Dahil may mga trainings kayo na pinagdaanan na lahat. Yeah, oo. Ngayon, ang mga traffic law enforcers ho ng MMDA, not for anything else, ay hindi naman kasing taas ng standards ng pagkuha ng mga pulis at ng mga trainings na pinagdaanan po ninyo. No? Correct, Not oo. that we are trying to demean yung hindi naman ho yun natin binababa yung mga yung MMDA personnels. But kung titignan natin, mas kayo, mas mataas ang ninyo, di ba? Oo. Yeah, yun nga, no, we really don't know kung bakit hanggang ngayon wala pa. But we have already some people who are deputized, no? But So ilan lang ho ang deputized? So may dineputize na pa rin sa sa Highway Patrol Group? yeah, about 10 about 10% meron na kaming nakadeputize. Deputization, Oo. oo. But we want to increase it, of course. No? We want to increase it. So sa kasalukuyan po, ano ang mga nakikita ho ninyo na pangangailangan po ng Highway Patrol Group para kayo ay mas maging epektibo lalo na sa pag-solve ng mga crime? Well, sa ngayon siguro mas maraming sasakyan, mas maraming motorsiklo. Although itong mga last month nabigyan kami ng mga bagong mobile cars, we have 68 motorcycles. Kung wala naman sasakay Meron po kami. We have a lot of motorcycle riders. So sapat Halos yung lahat ninyo? po, halos lahat ng aming almost Trained na 80% mga riders, trained no? na riders. Oo. So talagang So dun sa pero mga trained ho kulang pa rin ninyo, yun. sa mga trained ho ninyo, ilan pang walang sariling motor, walang sariling As of now kasi, ang motor lang namin dito sa Manila, mga less than 100 lang eh. less than 100. Oo. Tapos ang riders ninyo ay nasa 300. Yeah, something like that. Yeah, So oo. ano sila, dipedal na lang, dipadjak na lang. Hindi, ngayon, we are so appreciative na nabigyan kami ng about 68 na and we distributed it to the RHPO doon sa aming mga regional offices. Wala bang nakabisikleta sa inyo? Wala naman, Sir Daniel. Hindi, kasi sa Amerika o sa ibang countries, minsan yung mga nasa highway patrol, lalo na yung naka-assign lang sa ibang mga city, binibigyan nila ng parang may mga bike patrol sila Wala, sa amin Sa walang inyo bike wala patrol, pa. motorcycle. Ano ang nagiging problema sa iba-ibang rules ng... Kasi kung halimbawa ma-deputize kayo, di ba kayo malilito rin? Like halimbawa, mabuti hindi pa napapasa yung na-veto dito yung plaka vest. Tapos pagdating mo ng Mandaluyong, Oo, meron na naman. merong panibagong rules. Anong opinion ho ng Highway Patrol Group dito? Well, of course, we respect, no? Lahat naman ng ordinansa nire-respect namin kasi that is one way to address, like in Mandaluyong, siguro yun ang isip nila to address the rising problem of the riding in tandem. We respect them, but
Kaya lang hindi kami nag-implement niyan. We are not included in the implementation. But what we can say is we just respect what they are doing in their respective... Hindi, pero yung mga deputized sa inyo, kailangan, kasi pag deputized kayo ng LTO, ang halimbawa, nabanda kayo ng Mandaluyong area, hindi ho ba yung rules nila doon ang ipapatupad ninyo? Yeah, oo. Like halimbawa, may nakita kayong magkaangkas doon sa may Mandaluyong area, at kayo deputized kayo ng LTO, pwede kayo manghuli doon. Yes, tama oo, ho ba tama yun. Na ang Oo. pairali ninyo, ang uhulihin ninyo doon, sasabihin nyo, kailangan magkamag-anak kayo. Kailangan tama. either asawa mo yan or anak mo yung sakay mo. Actually, as much as possible, iniiwasan namin na i-implement yung sa kanila. Kung doon sa Mandaluyong, doon lang yung sa Mandaluyong. Iniiwasan na namin na kasi national kami hindi na namin So, i-implement. hindi na kayo bumabanda ng Mandaluyong? Hindi na. Hindi, bumabanda kami sa Mandaluyong pero hindi na kami kung may mga panikit na sila, pinapaubayan na namin sa kanila. Parang bahala na kayo sa Bahala na sila. buhay. So, you believe po ba na mas magiging maganda ang traffic system natin kung unified ang traffic rules natin sa buong Metro Manila na Tama. uniformed and then kayo ang magpapatupad ng Highway Patrol Group? Yeah, tama. Yun nga iniisip namin, Sir Daniel, na sana lahat ng cities, no, magkausap sila, yung mga mayors, na isa lang yung ipatupad para hindi naman nakakalito. Hindi nakakalito nga kasi pagdaan mo sa Mandaluyong, yung iba, pagdating mo dito sa Quezon City, iba, Tapos diba? Makati. Yes, so Oo. sana ang suggestion namin mag-usap-usap sila tapos magkaroon nila ng unified system paano yung para hindi naman nalilito yung tao. Imagine pagdating sa Mandaluyong iiwas ka, di ba? Oo. So yun sana yung aming suggestion. Ngayon ho ba, sa statistics po ninyo, sa mga, kasi ang dami ng na-involved na mga pulis, sa mga taga-highway patrol group, ilan na ho ba mga nakasuhan sa inyo na na-involve sa crimes, carnapping, hold-up, etc.? Before you answer that, ma'am, we'll pause for a break.